Mga kaganapan sa ating mga mandirigma na nagbabantay sa buong kapuluan. Ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Channel. Sa ulo ng mga balita, pamandag at Ajax dagat pa exercises at tagumpay na naisagawa. Bagong promote na general ng Philippine Marine Corps pinarangalan. Change of Chief of Office Ceremony for Plans and Programs isinagawa. School outreach activity nangyari sa Gat Andres Bonifacio Elementary School. Serbisyong bayan sa Tawi-Tawi inalay ng Philippine Marine Corps. Combined interoperability exercise isinagawa sa Bonggao, Tawi-Tawi. Palitan ng kaalaman ng mga kalahok na bansa ng Kamandag 2023 nangyari sa Palawan. Mga marino sa norte nakiisa sa pagsasanay sa Kamandag 2023 exercise. Ito ang Balitang Mandirigma at ang inyong tagapagbalitang Mandirigma, Lieutenant Jenny May C. Ray, Philippine Navy Marines. Magandang araw! Ako si Second Lieutenant Jenny May C. Ray, Philippine Navy Marines, at ito ang Balitang Mandirigma. Kamandag at Ajax Dagat Pa Exercise, matagumpay na naisagawa. Matagumpay na naisagawa ang kaagapay ng mandirigma sa dagat o Kamandag 2023 sa pakikipagtulungan ng ating mga kaalyadong bansa mula sa United States Marine Corps, Japan, South Korea at United Kingdom, at gayon din ng dagat, langit, lupa o dagit pa ng Armed Forces of the Philippines. Naging matagumpay ang taunang pagsasagawa ng kaagapay ng mandirigma sa dagat o Kamandag exercise sa pagitan ng Philippine Marine Corps at United States Marine Corps kasama ang mga kaalyansang bansa mula sa Japan, South Korea at United Kingdom na tinuldukan nito lamang ika-17 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Ilan sa mga matagumpay na naisagawa ay ang mga humanitarian assistance at disaster response training, chemical, biological, radiological at nuclear defense operations, littoral at land search and rescue, pagsasanay sa pagtatanggol sa baybayin at mga operasyong amphibious. Samantala, matagumpay ding naisagawa ng Armed Forces of the Philippines ang joint exercise Dagat, Langit, Lupa o Ajax Dagat Pa, ang taunang unilateral exercise na nagsama-sama ang mga sangay ng Armed Forces of the Philippines mula sa Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Army upang magsanib puwersang magsagawa ng mga pagsasanay na patuloy na magpapahusay sa kapabilidad at kahandaan ng ating sandatahang lakas sa pagtatanggol at pagbabantay sa ating bansa. Kaugnay nito, ang inyong Philippine Marine Corps ay nakatuon sa pagpapahusay ng amphibious operations at pangunguna sa pagsagawa ng Combined Arm Live Fire Exercise kung saan malaking tulong ito sa ating littoral at maritime defense. Isinagawa ang sanib puwersang military training exercise upang maitaas ang antas na profesionalismo, koordinasyon at interoperability ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Bagong promote na general ng Philippine Marine Corps, pinarangalan. Alamin natin ang balitang yan sa ating tagapagbalitang Mandirigma, Private First Class Johnny Ray Abragan, Philippine Navy Marines. Pinarangalan ng Philippine Marine Corps si Brigadier General Ivan de Ramos Papera, Philippine Navy Marines noong ika-15 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa himpilan ng Philippine Marine Corps. Si Brigadier General Papera ay may magandang track records ng panunungkulan bilang opisyal ng Philippine Marine Corps. Nagkaroon siya ng iba't ibang tungkulin sa command at staff na makakatulong sa pagpapanatili ng kahusayan at kagandahan ng organisasyon. Malugod siyang tinanggap ng mga marino sa pangunguna ni Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines, ang komandant ng Philippine Marine Corps. Ipinahayag ni Brigadier General Papera ang kanyang pasasalamat para sa parangal na iginawad sa kanya ng Philippine Marine Corps at binigyang diin ang pangakong ipagpatuloy ang pagtataguyod ng sinumpaang tungkulin ng bawat marino, ang karangalan, katungkulan at kabayanihan.
Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagbuo ng isang mas malakas at mas matatag na Marine Corps na may kakayahang tugunan ang mga hamon na kinakaharap ng bansa. Ako si Private First Class Judenry Abragan, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office at ito ang Balitang Mandirigma. Change of Chief of Office Ceremony para sa opisina ng Plans and Program ng Philippine Marine Corps isinagawa. Itinilagang bagong Assistant Chief of Staff for Plans and Programs si Colonel Ashley N. Astor, Philippine Navy Marines, Master in National Security Administration, sa naisagawang Change of Chief of Office Ceremony noong ika-15 ng Nobyembre na pinangunahan ni Colonel Bayani V. Coraming, Philippine Navy Marines, Master in National Security Administration sa Marine Barracks Rojardo Brown, Fort Bonifacio, Taguig City. Ang Assistant Chief of Staff for Plans and Programs ay nakatalaga sa mga pagsasagawa ng mga stratehiya at programa para sa ikauunlad ng kapabilidad ng Philippine Marine Corps. Binigyang pugay ni Colonel Coraming at pinasalamatan ng outgoing Assistant Chief of Staff for Plans and Programs na si Colonel Alan Angelo C. Tolentino, Philippine Navy Marines General Staff Corps sa matagumpay nitong pamumuno at sa malaki nitong kontribusyon sa pagpapatupad ng misyon ng Philippine Marine Corps. Kanya ring pinaalalahanan ang bagong itinalagang opisyal na ipagpatuloy at higitan pa ang mga inisyatiba at adhikain para sa Philippine Marine Corps. School outreach activity nangyari sa Gat Andres Bonifacio Elementary School. Alamin natin ang balitang yan mula sa ating tagapagbalitang mandirigma, Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines. Bilang bahagi ng mga aktibidad ng Kamandag Exercise, nagsagawa ang Philippine Marine Corps kasama ang mga kasundaluhan mula Amerika, Japan, Korea at United Kingdom ng school outreach activity sa Gat Andres Bonifacio Elementary School, Taguig City, nito lamang ika-16 ng Nobyembre. Masayang sinalubong ng mga mag-aaral ng Gat Andres Bonifacio Elementary School nito lamang ika-16 ng Nobyembre ang mga grupo ng sundalo na naghatid ng serbisyo para sa mga kabataang mag-aaral at mga guro. Labis ang pasasalamat at kasiyahan ng mga guro sa inisyatibang ito ng Philippine Marine Corps at iba pang mga kasamahang dayuhang sundalo. Ayon sa ilang mga guro na nakapanayam ng Balitang Mandirigma, Elementary School. And ano po masasabi ko tungkol sa pagbisita sa amin ng magigiting na mga sundalong ito. Actually, first time po itong nangyari dito sa Gales na nabisita po kami ng magigiting na mga sundalo. Lalo-lalo na po, galing pa po sila sa ibang bansa. So, laking pasasalamat po namin dahil nagbahagi po sila ng kanilang kaalaman and of course, nagdala po sila ng pasalubong para sa aming mga estudyante. So, sana po, mas marami pa po dahil sa activities nila ito, mas madami pa po makabisita dito sa amin. And thank you po sa lahat ng tulong at sa pagpunta niyo po dito. nasa humigit 300 estudyante ang nabigyan ng school supplies at pagkain. Bukod dito ay nabigyan din sila ng pagkakataon na makasalamuha ang mga bumisitang kasundaluhan. Ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng pagkakataon na makipaglaro, makipagkulitan, makipagpicture at meron pang nagpa-autograph. Ang aktibidad na ito ay labis na ikinatuwa ng mga estudyante at di umano'y nagbigay sa kanila ng inspirasyon. Patunay lamang ito na sa ganitong paraan ay nagdudulot ito ng positibong epekto sa mga kabataang mag-aaral at ipinapakita na ang puwersang militar ay nagpapahayag ng mas malawak na pag-unawa at sabayan. Ako, si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. At ito ang Balitang Mandirigma. Dumako naman tayo sa mga balita ng ating mga mandirigma mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
Serbisyong bayan sa Tawi-Tawi inalay ng Philippine Marine Corps. Ang Marine Battalion Landing Team 1 sa pangunguna ni Lieutenant Colonel Niftali C. Papa, Philippine Navy Marines General Staff Corps ay lumahok sa isang serbisyong bayan o outreach program. Kasama ang tulong ng Marine Battalion Landing Team 12 at Panglima Sugala Municipal Police Station at sa pangunguna ng Rotary Club of Tawi-Tawi, nakapagsagawa ng feeding program, libreng gupit, entertainment with Super One at storytelling na lubos namang kinaliwa ng mga kabataan sa Barangay Malaka. Matagumpay na nakamit ng aktibidad na ito ang layunin ng Marine Corps na maisulong ang cultural cohesiveness and harmony sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ako si Private First Class Abel Robillos, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Combined Interoperability Exercise isinagawa sa Bungaw, Tawi-Tawi. Isinagawa sa kauna-unahang pagkakataon sa lungsod ng Tawi-Tawi ang Combined Interoperability Exercise na kagapay ng mga mandirigma ng dagat o kamandag sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at United States Marine Corps. Ang mga layunin ng pagsasanay ay kilalanin ang mga banta ng kimikal, biological, radiological, and nuclear sa ating bansa at mga epektibong paraan upang mapagsagawa ang mga agarang aksyon, tulad ng wastong paggamit ng personal protective equipment, makontrol ang unang level ng banta, kaalaman sa pagbibigay ng tamang babala at pag-uulat. Gayon din ang pagsasagawa ng mga survey upang matukoy ang mga lawak na panganib. Ang mga layunin ng pagsasanay ay kilalanin ang mga banta ng kimikal, biological, radiological, at nuclear sa ating bansa at mga epektibong paraan upang makapagsagawa ng mga agarang aksyon, tulad ng wastong paggamit ng personal protective equipment, makontrol ang unang level ng banta, kaalaman sa pagbigay ng tamang babala at pag-uulat. Gayon din ang pagsasagawa ng mga survey upang matukoy ang lawak ng panganib at ang tamang pag-handle sa pasyente. Ang nasabing training ay naging matagumpay sa pagtutulungan ng nasabing brigade at ng Marine Rotational Force Southeast Asia ng USMC bilang subject matter expert. Ako si Private First Class Abel Robillos, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Palitan ng kaalaman ng mga kalahok ng bansa ng Kamandag 2023 nangyari sa Palawan. Mga bansang bahagi sa Kamandag 2023 nagpalitan ng kaalaman upang mapaunlad pa ang kakayahan sa pagtupad sa kanilang mga misyon. Ito ay naganap sa Palawan sa pangunguna ng 3rd Marine Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Antonio G. Mangoroban Jr., Philippine Navy Marines, kasama ang US Marine Corps, Japan Ground Self-Defense Force at ang mga tagamasid mula sa United Kingdom. Ang mga aktibidad na isinagawa ay patungkol sa mga paksang Explosive Ordnance Disposal, EOD, Mortar Familiarization, PMC Martial Arts Program o ang PKT Tertiakali, Tactical Combat Casualty Care at Basic Photography. Maliban dito ay sumailalim din sa Jungle Environment Survival Training ang mga kalahok ng miyembro ng United States Marine Corps at Philippine Marine Corps. Ang GEST ay isang dalubhasang programa sa pagsasanay ay mahalaga para sa pagbibigay ng mga kalahok ng mga kinakailangang kasanayan upang manavigate at mabuhay sa mapaghamong mga kapaligiran sa gubat. Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong mapaunlad ang interoperability ng mga kalahok na bansa at mapanatili ang matatag na ugnayan lalo na sa pagkipagtulungan sa pagbabantay ng seguridad ng ating bansa. Ako si Private First Class Chris Ivan Sulmirano, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office, at ito ang Balitang Mandirigma. Mga marino sa norte, nakiisa sa pagsasanay para sa Kamandag 2023 exercise. Alamin natin ang balitang yan mula sa ating tagapagbalitang mandirigma, Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines. Ang mga marino mula sa norte ay nakibahagi sa Kamandag 2023 exercise, isang bilateral na pagsasanay kasama ang mga Marines mula sa Amerika,
Korea at mga sandatahang lakas mula Japan at United Kingdom. Kabilang sa mga pagsasanay na isinagawa ay ang water purification systems, tactical combat casualty care, amphibious at humanitarian assistance disaster relief operations, convoy operations at rifle demonstrations. Maliban dito ay naisagawa din ang pagsasanay pagdating sa basic life support at mass casualty management sa Batanes, na kung saan ay kabilang sa nakiisa sa nasabing training ang mga medical personnel mula sa Bureau of Fire Protection ng nasabing probinsya. Ang layunin ng mga pagsasanay na ito ay upang mas palawakin pa ang mga kasanayan at kahandaan sa anumang banta ng seguridad. Ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. At ito ang Balitang Mandirigma. Alam niyo ba, nakaugnay sa patuloy na pagpapaunlad at paghahasa ng kakayahan ng Philippine Marine Corps sa pakikipaglaban at pakikidigma, isa ang Piquete Tercia Cali sa patuloy na pinapaunlad ng Corps upang aktwal na magamit ng mga Marines sa labanan. Ang Piquete Tercia Cali na ang ibig sabihin ay dikitang pag-atake gamit ang sandatang may talim ay nagmula sa probinsya ng Panay at Negros Occidental. Nilinang ito ng Tortal family noong taong 1897 na sila ring namang kinilala bilang Grandmaster ng Piquete Tercia dito sa Pilipinas at ito na ang ginagamit na opisyal na martial arts ng Philippine Marine Corps. At yan ang mga balita ng ating mga mandirigma. Ako si Second Lieutenant Jenny May C. Ray ng Marine Corps Public Affairs Office sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan. Ito ang Balitang Mandirigma.